Ito yung sasabihin ko. Hindi porket nag-positive kayo sa COVID ngayon, lalong-lalo na yung mga possible Omicron cases dyan, eh agad-agad kayong magpapa-schedule ng home visit check-up. Okay? So makinig kayong maigi. Ito yung pinaka-importante na kailangan yung marinig sa isang doktor. Hindi niyo ito maririnig sa ibang doktor, kasi kung ibang kakausapin ninyo, eh malamang sasabihin sa inyo, pumunta na kayo sa nearest na hospital, magpa-admit na kayo. So hindi. Sa akin, ulitin ko, sa totoo lang, kung meron akong ability with the snap of the finger na lahat ng tao sa Pilipinas, makakalimutan ninyo na existing ang COVID. Okay? Walang COVID. Kung for example lang, and then all of a sudden nagkaroon kayo ng trangkaso, lagnat, pero walang ubo, walang sipon, lagnat lang, sa sakit ng katawan. Okay? Hindi kayo mapapraning kung hindi nyo alam anything about COVID. Itong si Omicron, wag nyo nang katakutan yan. Although positive kayo, pero kaya ng katawan nyo yan. Okay? Yung iba nilalagnat lang 24 hours, kinabukasan okay na. Okay? Uulitin ko, kaya ng katawan nyo yan. Lalong-lala kung 20s lang kayo, 30s lang kayo, 40s lang kayo. Kaya kung sabi ko sa inyo, kung masama lang ang tao, lahat kayo pinuntahan ko na for the sake of earning money. Okay? Sa totoo lang, kung lahat kayo tatanggapin ko at pupuntahan ko kayo at pagbabayarin ko kayo, for the sake na may pera lang or kumita ako ng pera, yun yung baga masama, di ba? Wag na kayong magpa home visit check up kung kayo ay 20s, 30s, 40s, wala naman kayong diabetes, hindi kayo high blood, wala kayong mga maintenance medications. Kasi itong si Omicron, although kalat na siya, sa ngayon, nasa 10,000 na, pero I don't think so. Mas marami pa yan. Kahit naman nung Pasko pa lang, kahit naman nung bagong taon pa lang, marami ng mga Omicron cases. Kaya lang, hinihintay lang nila na matapos itong bagong taon, saka nila i-report yung matataas na number of cases. Okay? Pero sa tingin ko, way back noong 3rd week pa lang, or 2nd week pa lang ng December, positive lahat. Pengi daw po silang yung reseta na pwede nilang inumin. Wala, positive lahat. Sabi mo Biogesic lang, paracetamol. Positive sila lahat. Sabi mo maglalabas na. Apo. Sabihin ko kayo Biogesic lang po. Biogesic lang. Yun lang. Kasi itong si Omicron, para lang siyang nag-mutate into a lesser type of coronavirus. Okay? So para lang siyang flu. Okay? So wag na kayo masyadong kabahan. Although nakakapraning kung hindi kayo doktor at kung wala kayong doktor sa pamilya. Kung kayo ay 60 years old pataas, tapos meron kayong diabetes, meron kayong hypertension, at sangkatutak na yung maintenance medications ninyo, especially if you are unvaccinated. Okay? So the moment na magkaroon kayo ng sintoma, magpa-swab test na agad kayo. Kung positive, magpa-schedule na agad kayo ng home visit check-up para mabigay ko na agad sa inyo yung treatment. Kung kaya kong puntahan yung bahay ninyo. Okay? Pero sa tingin ko naman, hindi na tayo magkakaroon ng mga severe cases katulad ng mga cases nila Sandra, nila Tita Carmen, nila Reynaldo, yung mga tipong talagang hihingi na lang daw po silang certificate. Sabi ko through email. email na lang. Para daw po.
Ayun. So, once na mag-positive kayo, katulad nito, isang pamilya, ano lang, magstay lang kayo sa bahay, pahinga, i-treat nyo siya as ordinary flu. So, lalagnatin kayo ng 1-2 araw, tapos after nun, wala na, uminom kayo ng calamansi juice, or mas better kung ginger tea, magpakulo kayo ng luya, huwag nyo hahaluan ng honey, huwag nyo hahaluan ng sugar, inumin nyo yun, okay? Tapos, again, wag na wag kayong mag-iinom ng ibuprofen, ha? So, ulitin ko, wag kayong iinom ng ibuprofen, even yung mga bioflu, yung mga ganon, even yung mga Neosep, even yung mga Decolgen, yung mga ganon, anything na pwedeng yung commonly iniinom ng mga tao sa trangkaso. Ang pwede niya lang inumin, paracetamol, 500 milligrams every 4 hours kung kayo ay positive sa COVID. Okay? Just to lessen the fever. Pero you have to understand kasi the reason why you're having fever, it's your natural defense mechanism against the virus. That means na lumalaban yung katawan ninyo against the virus. Kaya kayo nagfi-fever. Okay? And then in a matter of a few hours or overnight or even the most 2 days, tingnan ninyo, bigla na lang uhupa yung lagnat ninyo. Kasi hindi ganun kalala itong si Omicron. Sa totoo lang. Kung more than 2 days na kayo nilalagnat at hindi pa rin umuhupa yung lagnat ninyo, 38 pa rin, 39 pa rin, ayun, doon lang kayo magpa-schedule ng home visit check-up sa akin. Para, especially pag nagde-develop na yung ubo ninyo, yung sipon ninyo, lumalala, so baka hindi Omicron yan, possible pa rin kasi na may mga Delta variant pa dyan. Eh yung Delta variant, matindi yun. Okay, nakita nyo naman yung nangyari sa India, sa ibang bansa, matindi itong Delta variant. So baka hindi Omicron yan. Itong si Omicron, simpleng ano lang siya, trangkaso. Kaya wag na kayo masyadong mapraning. But, as I've told you, regardless kung anong sitwasyon, mapa-Delta man yan or mapa-Omicron man yan or COVID per se, kung kayo ay diabetic, kung kayo ay hypertensive at kayo ay more than 60 years old, yun, obserbahan nyo muna. Baka in a matter of overnight, yung iba gumagaling ng overnight, ha, nilagnat ngayong gabi, the following day, wala na, muhupa na. Pinakamatagal na yun, 2 araw. So you just have to take paracetamol. Wag naman kayo mag-hoard ng paracetamol. Kung ano lang yung kailangan ninyo, good for 3 days lang. Okay? Every 4 hours ang paracetamol. Kahit yung generic lang, okay lang. Kahit hindi branded, kahit hindi biogesic. O kaya or any other brand. So 4 hours lang, ha, ang interval. Okay? Huwag kayong mag-overdose ng paracetamol. Isang tableta lang, 500 mg kada 4 na oras. Yun lang. Tapos pangalawa, yung tinatawag na tepid sponge bath. Okay? Kumuha kayo ng dimpo, towel, tabo, tapos basahin nyo yung towel, punas-punasan nyo yung mga singit-singit ninyo, kilikili, yung batok, yung lalong-lalo na pag bata, pag baby, mga toddler, kasi madaling mag-seizure yan. So pupunasan nyo dito sa noo tsaka sa batok para hindi sila mag-seizure. Okay, again, ang fever is a good sign. That means your immune system is fighting the virus. Okay? There's nothing wrong with fever. Yung 38, 39. Pero pag nagpo-40 na yan, especially pagka infant or bata or toddler, delikado, baka mag-seizures. So, kailangan nyo ng itepid sponge bath yan. Okay? Kada 2 oras para humupa yung temperature niya. Okay? Kung adult naman, pwede rin naman ang tepid sponge bath. Okay? Punas-punasan nyo yung singit, kilikili, likod, dibdib, ulo, batok. Okay? Para
humupa yung lagnat. Sabi ko sa inyo, in a matter of 2 days, gagaling kayo. You don't need to schedule a home visit check-up kay Dr. Galindon. Okay? Para tsaka hindi nyo rin kailangan pumunta ng ospital agad-agad. Para hindi mapuno ang ating mga frontliners, para hindi mahirapan yung mga frontliners natin sa mga ospital, wag nang sugod ng sugod sa ospital. Okay? Ito, pakinggan nyo lang to sinasabi ko. Kung more than 2 days nilalagnat kayo at di bumababa, doon lang kayo magpa-schedule ng home visit check-up. Baka hindi yan Omicron, pwede rin Delta variant. Especially pag nahirapan na kayo huminga. Okay? Ibig sabihin nun, nagpupulmonya na kayo. Tapos pag positive, uwi na kayo agad. Huwag na kayong kung saan-saan pupunta. Tapos mag-isolate na agad kayo sa bahay. Tapos yun lang, pakinggan nyo lang to, yung mga sinasabi ko. Okay? Para hindi rin mapuno yung mga ospital at para hindi lahat kayo napapraning. Okay? Yun lang.